Mga mommies, meron po akong i-share sa inyo ng mga pamahiin or yung mga superstitious belief na kapag iisipin mo, it just makes sense. So, bago ang lahat, ako po si Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also a mommy like you. I make videos for pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, don't forget to subscribe to our channel. First pamahiin na sikat sa inyo ay yung teething and fever. So, konektado po ba talaga ang pagngingipin at lagnat? Usually, kapag 6 to 8 months na si baby, dyan na nagsisimula yung pagngingipin niya at sumasakto na lalagnatin siya. Pero yung mga ibang babies, nagkakaroon kasi sila ng ibang symptoms kagaya ng sipon, ubo, tapos nagtatae, or nagsusuka. Ina-associate yung pagngingipin dyan. So, naghanap ako ng mga artikulo or mga research kung meron talaga siyang association or konektado po ba talaga sila. So, base sa aking mga na-research, ang pagngipin ay konektado. Pwede siyang pwede siyang magkaroon ng association. So, paano? Dahil ang tooth eruption daw, may stimulate your cells in your gums para makapag-produce ng fever. Magkakaroon kasi ng inflammation yung gums, that will cause irritation kay baby and eventually lalagnatin din. Kaya oo nga ka do, 'di ba? Kasi magkakasugat kasi yung gums kapag nag-erupt na yung isang ngipin. So parang ibang sugat lang 'yan, no? Or parang pag may nagbago sa katawan mo, pwede kang lagnatin. However, if naglagnat si baby, we really have to rule out any possible cause of infection like urinary tract infection, viral infection, upper respiratory tract infection, and diarrhea. So, ito yung pangalawa kong pamahiin, yung association ng diarrhea and teething. So, kapag first time magtae ni baby, no, tapos nagingipin siya, nasasabi ng iba mga matatanda na dahil lang to sa pagngipin, kaya siya nagtatae. So, paano naman naging connected yon? So, talagang may basis po ba talaga? Again, ganun din sa pagtatae. Kailangan ma-rule out muna natin na yung pagtatae ni baby ay hindi dahil sa ibang bagay, hindi dahil nakakain siya na contaminated na tubig or pagkain. Kasi ang tendency kapag nagingipin si baby, nagsusubo-subo kasi yan. Dahil nagigigil na yan sa gilagid, like, nakagkakaroon ng irritation, gusto nila meron silang kinakagat or yung kinigigil. Kaya yung nagko-crawl na baby na nahahawakan nila yung maduduming parte ng bahay, tapos magsusubo sila sa kanilang mga kamay, which is madumi or contaminated. Yung iba namang sinusubo nila yung mga laruan. Tapos dahil hindi sterilize yung mga laruan, kaya nagkakaroon ng diarrhea. So nagkakaroon ng irritation or inflammation yung intestine ni baby. Kaya may association din ang diarrhea and teething. Pero again, you have to rule out muna. Kasi naman, baka pala hindi lang pangingipin yan. Baka pala meron siyang amoeba, meron siyang viral infection, which is yung rota. Tapos hindi niya napatingin. So, kailangan pa rin magpa-check up. Okay. Number 3 na pamahin. Ito, favorite ko to. Yung paggamit ng guava leaves or yung dahon ng bayabas sa sugat ng tao or sugat ng pasyente. Yung paggamit ng guava leaves extract or yung guava leaves mismo, tagal na ang practice na to. Ang akala is nakasanayan lang or yung pamahiin lang. Pero may pag-aaral talaga about guava leaves extract. Kasi meron siya palang taglay na antibacterial activity. So, yeah, it makes sense, right? Lang, bakit yung mga ibang patient, kapag ginagamit nila ito, mas lumalala sila, no? I've seen many patients na mayroong sugat, tapos pag dumarating na sa emergency room or sa clinic, malala na yung sugat nila, kagaya nito, no? Meron akong picture niya, na nagpaalam naman ako, gumamit daw siya ng guava leaves. So, nilagay niya dyan, and then after ilang days, lalo lang lumala. Kasi yung alam nila, meron siyang antibacterial activity, pero naging ganyan yung itsura niya. So, dalawa lang ang sagot dyan. Either hindi niya hiyang or nagkaroon siya ng allergic reaction kaya naging ganyan siya. Or number 2, yung pagkakasangkap ba ng guava leaves extract or yung pagkakaprepare ba ay sterile at yung dose niya, yung pagkatimpla. So, tama ba ang pagkakagawa? So, yun yung dahilan kung bakit lumala sila at hindi nag-work yung antibacterial property ng guava leaves.
Number 4 na pamahiin yung pag-inom ng tubig kapag may sinok. Isa din itong practice dati pa na kapag sinok yung tao, nagpapainom tayo ng tubig hanggang mawala. So, ang gamot ba ay yung tubig? Actually, hindi yung tubig. Yung pagtigil sa paghinga, yun yung nagpagaling sa sinok. So, ano ba yung nangyayari sa sinok? Kapag may hiccup sa sinok kasi, nagkakaroon ng involuntary spasm yung diaphragm. Bakit? Dahil nagkakaroon ng decreased carbon dioxide retention. Ibig sabihin, bawas yung carbon dioxide mo sa katawan. So, anong gagawin natin? Kailangan nating i-increase yung carbon dioxide retention. So, ibig sabihin, huwag tayo masyadong mag-exhale. So, hahabaan natin yung inhale. So, paano? Isa na doon yung pag-inom ng tubig or kahit anong inumin. Kasi diba kapag umiinom ka, mabagal kang mag-exhale. So, try nyo man. No, so, yun yung dahilan kung bakit may basis itong pag-inom ng tubig. Except sa mga 6 months and below, again, wag na kayo magpapainom ng tubig pag sinisinok si baby. Hayaan nyo lang mawala or magpainom kayo ng gatas. Number 5 na pamaihin yung knock on wood. So, ginagawa natin yan, di ba, kapag meron tayong na-mention na pwedeng mangyaring masama, tapos mag-knock on wood tayo, kakatok tayo sa may wood para hindi mangyari. So, pamahiin lang ba ito? So, sabi nila, pamahiin lang, pero meron din pala tong tulong psychologically. Kasi it serves as a way to alleviate anxiety and seek comfort na rin. Hindi, di ba kapag nag-nakon-wood tayo, talagang maghahanap tayo ng kahoy. And in that way, talagang confident na tayo na hindi mangyayari yung masamang naiisip natin. Number 6 na pamahiin, yung pagsuot ng mga charms. Ito para to sa mga baby. Yung mga ibang ethnic group, yung mga ibang nasa baryo, nagpapasuot sila ng mga charm, yung mga iba't ibang klase sila ng ganyan. Para maitaboy nila yung mga bad spirit or bad luck sa baby para hindi rin siya magkasakit. So, ano naman yung basis dyan? Actually, wala naman. Pero, ang sabi, it serves as a way to comfort us. So, parang na-mention ko dun sa una, dun sa knock on wood. So, itong simbolo kasi na to, ang sabi, means that we need to protect our little one. Ganun din sa pagbibigay ng red thread bracelet. So, kung familiar po kayo dyan, sino po sa inyo yung nagpapasuot ng ganyan sa infant? Ang delikado lang dyan kapag mahigpit na siya. So, chine-check nyo. Yung iba naman, hindi na nila pinapasuot, sinasabit lang nila. Check nyo na lang kasi baka matanggal yung beads at malunok ni baby. So, lagi nyo na lang siyang tinitignan. Itong pagpapasuot ng red thread bracelet, yung bright color ng red can help parents easily spot their child in a crowd or ensure they haven't wandered off. Yung mga toddler kasi, nagsusuot pa sila ng mga ganito. May tulong din sa kanila yon. Hindi lang siya pamahiin. So, tulong din siya para mas spot nila or agad nilang mahanap si baby. So, next, pamahiin yung hindi paggupit sa less than 1 year old. Bakit? So, sabi nila, bad luck daw pag agad mong ginupit si baby. Ako, naggupit ako more than 1 year old. Sinunod ko tong pamahiin na to kasi wala namang mawawala. And ang sabi, this might have originated from a practical concern about to illness or harm during vulnerable period. So, sabi naman ng iba, para daw mag-improve yung lusog ng buhok ni baby. No? Parang nakita ko nga kasi very healthy yung hair ng mga babies ko dahil siguro hindi ko sila ginupit agad. Pero kasi nasa genetics ka din or nasa genes din tsaka pagkain yung magsasabi or yung magdidictate ng buhok ni baby at hindi yung pag-train kung kailan nyo siya tinrim. So, debunk ba talaga to? Wala siyang basis. So, kayo na lang po magsasabi. Let me know in the comment box section. Yeah. Next na pamahiin, yung avoiding praising a baby too much. Diba? Kapag sinasabihan natin silang cute, o kaya nilalaro natin sila, masyado tayong naliligalig sa mga baby, ginigigil natin sila. Ito na yung yung pero usog, yon. So, sabi, overly praising a baby is thought to attract the evil eye. This might also discourage jealousy among siblings and relatives and emphasize the value of humility. So, that makes it sensible, itong pamahiin na to, para daw matuto ng humility si baby. Connected to sa previous content ko, signs na selosa ang panganay. So, kaya ako nasabi na dapat pantay yung pagpupuri or sabay yung silang pinupuri lagi.
sabay nyo silang pinapansin, binibigyan ng atensyon. Hindi lang yung bagong baby. Kaya, yes, yung pamahiin na to is galing doon. Huwag nyo masyadong i-praise yung baby, yung bagong baby, sabay lagi, para ma-avoid ang pagsiselos. So yes, it makes sense. Number 10, and this will be my last, stepping over a child. Yung paghakbang kay baby. Dahil daw, baka hindi na siya lumaki. So, alam na alam niyo itong pamahiin na to. Kasanayan itong pamahiin na to para maiwasan ang aksidente. Baka naman kasi maapakan nyo bigla-bigla itong maliit. So, yun lamang. Baka meron pa po kayong alam na ibang pamahiin at gusto ko pong i-share ninyo yan sa comment box section at I would love to read it, and marami pa akong gustong malaman na pamahiin na hahanapan ko yan ng basis. So kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel sa mga hindi pa nakasubscribe. Paalam! Thank you!